maging payumo. Amen. Amen. Magandang umaga po. Amen. At tunay nga po na tayo'y pinagpala ng Diyos despite na anong naririnig natin sa ating kapaligiran. At tayo po ay magpapatuloy na manindigan pa rin sa ating pananampalataya. At tatayo tayo na magiging isang Kristiyanong matibay sapagkat ito ang inaanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po, last week, tinalakay po natin kung paano na ang ating tema sa buong buwan na ito na ating harapin ang 2023. We face the new year 2022. 2022. Nagmamadali tayo, 2023 nga sabi ko. 2022. At alam niyo po, sa 2022 ito, kumisan na naisip natin in advance sa ating sarili kung paano tayo lalakad bilang isang Kristiyano na namumuhay sa 2022. At kinakailangan na ihanda po natin ang ating sarili at lagi nating i-meditate ang salita ng Diyos. Huwag nating alisin sa ating isip at puso ang salita ng Diyos sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng guide o isang bagay na kung saan tayo patutungo, dito tayo lalakad kung paano natin baybayin ang ating journey this 2022. Kaya nga po, yung nakaraang linggo, sabi nga, we face the new year with hope na kung saan ating tinalakay kung paano ang ating amang Abraham, siya ay nagkaroon ng isang pananampalataya. Pananampalataya na kung saan hindi natinag. Ayon nga sa Roma 4:18-21 na kung saan sa natala na ang lahat ng kanyang pananampalataya ay nilagak sa kanyang sarili at sa pagtingin o pag-asa sa Diyos because sabi nga, against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations. Kaya siya ang naging ama ng mga buong nasyon dito sa buong mundo na kung saan siya ay mayroong pagtitis. Without unwavering or weakening in his faith, hindi siya nanghina. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa na walang nakikita, siya ay hindi pinanginahan ng loob, kundi siya'y nagpatuloy at naghintay doon sa pangako ng Diyos at kanyang pinang-awakan nito. At yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Hindi po siya nagpawardi-wardi, pero ang lagi niyang ginagawa ay yung pagbulay-bulayan ang pangako ng Diyos at maging ang kanyang mga natutunan o mismo na narinig sa ating Panginoon na siya ay naghintay sapagkat wala man siyang awak na Bible na kagaya natin. At hindi pa man nasusulat ang mga ibang aklat noong panahong yaon na kung saan na wala pang aklat na natatala na kagaya ng ating pinang-aawakan sa kasalukuyan. Kaya ang lahat ng ginawa ng Diyos ay natala at lalo tayong igit na bless sapagkat ang salita ng Diyos ay ating tinutupad, ating sinusunod at ating ipinamumuhay. Kapag ito ang ating naging kaugalian, tiyak tayo ay magtatagumpay bilang isang Kristiyano. Kaya pwede nating harapin ang 2022 ng mayroong pag-asa. Pag-asa na kung saan ito ay ating makakamtan at walang kabiguan ho yan. Tiyak ito ay ating makakamit sapagkat sabi nga yung sa 21 nga na si Amang Abraham, being fully persuaded the God that had power to do what He had promised. Talagang pinang-awakan niya, niyakap niya ang salita ng Diyos at sabi niya within 25 years na 20 years na kung saan siya ay naghihintay at hanggang sa sumapit ang 100 taon, doon pa lang niya nakamtan ang ipinangako ng Diyos. Tayo kaya, mga iilang taon kaya natin na inaasam ang ating inaakala na pinangako ng Diyos sa atin. Tayo ba'y magsasawa? Tayo ay bibigay? O tayo ay mawawalan na ng pag-asa? Kapatid, kung
last year, hindi mo man nakamtan ang iyong minimiti o inaangad sa buhay, hindi nangangahulugan na ikaw ay bigo. Kundi ang nais ng Panginoon, maghintay ka sa kanyang itinakdang panahon para sa iyo. Sapagkat alam ng Diyos ang nakakabuti sa bawat isa sa atin. Higit na nakakabuti sa buhay natin. Kasi kung ibibigay yon, baka iyon ang iyong ikakapahamak at ito pa maging sanhi ng pag-iiwalay mo sa Diyos na kung saan nalalayo ang iyong pananampalataya. Kaya hindi mo nakamtan. Ang lahat ng bagay alam ng Diyos ang nakakabuti sa atin. Kaya nga, huwag ninyong ipalagay ang iyong sarili na kayo'y bigo. Last 2021. Kundi patuloy at patuloy na gagawa pa rin ng Diyos sa inyo sapagkat ang Diyos ay nagbigay na ng pananagumpay sa bawat anak niya. Kagaya nga ng nasabi ni Pastor Manny last night, hindi sa palaran ang buhay natin, kundi may katiyakan. Tiyak ang ating buhay na inaasam ay ang katiyakang may buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Kaya nga po, wag ho kayong matakot, wag ho kayong mag-worry, o wag ho kayong manghina sa isang bagay na kung saan na nakikita natin sa kasalukuyan na pahirap ng pahirap at mga sistema ng gobyerno. Wag ho nating i-focus yun, kundi i-focus natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at sa salita ng Diyos kung paano tayo mabubuhay sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Amen. Kaya nga po, ang ikalawang linggo, no, itong araw na to, na kung saan, face the new year with peace. Na kung saan, ang kapayapaan. Kapayapaan, ano ba ang kapayapaan? Sa iba, ang kapayapaan kapag ito ay binigyan ng kahulugan, kailangan na upang maging payapa ka, kapag may bagong bahay ka nakatayo, kailangan mas mataas yung bakod na hindi maabutan ng tao, o kaya naman na tinaas mo na, mayroon pa siyang bag wire na combat wire na yung bilog-bilog na yun, pag sumabit ang tao, ang laman niya ay nakukuha. O kaya naman kung mayroon siyang pondo sa bangko o sa kanyang pananalapi na nailagak na niya na iniisip niyang marami, mayroon siyang security guard. Pagkatapos ng security guard, aasa pa rin siya sa isang bagay na kung saan na lagi niyang nakikita, yung magpapalagay siya ng CCTV, camera, upang sabihin na ako ay payapa. At ito ay totoong nangyari. Mayroon akong isang bina-Bible study noon at hindi ko lang babanggitin ang pangalan at wala ng taong ito. Noon, siya ay nasa Amerika at upang siya raw ay naging panatag, magkaroon ng kapayapaan, nagpalagay siya ng CCTV sa buong company niya. At habang siya ay nasa Amerika, mayroong sounds na kapag ang tao ay hindi nagtatrabaho ng maigi, sasabihin, oh, anong ginagawa mo? Ganun. I mean, wala siyang kapayapaan despite na napakalaki ng kanyang kumpanya. Sa US siya nakabase. At hanggang sa siya ay naglaho. Ewan ko kung sino ang mangangasiwa ngayon sa kanyang kumpanya, pero silang dalawang mag-asawa ay wala na rito. At sila ay kinuha na ng Panginoon. I mean, ang kasiguruan ay hindi sa mga bagay na ating nakikita. Ang kasiguruan ay nababatay doon sa isang pag-asa o sa isang pananampalataya na tanging ang kasiguruan natin ay si Kristo. Amen. Si Kristo lamang ay sapat na. Siya ang kasiguruan at wala nang aanapin pang iba. Sa Kanya lahat natin matatagpuan ang lahat ng ating hinahanap. Kapayapaan, kagalakan, at kapanatagan na kung saan na ang buhay mo ay habang naghihintay ka na makita mo mukha ng Diyos, ikaw ay mayroong enjoyment sa iyong buhay. Mag-enjoy tayo sa relasyon natin kay Kristo. Amen. Huwag tayong pagimbal o matakot sa kapaligiran natin. Kahit ano pa ang gagawin ng gobyerno na kung saan na kapag yan ay inilagay mo sa isip mo at ikaw ay makanano na kayo na naman kanina, mag-lockdown na naman kanong kay Nganwebe. Ba, ngayon pala yung Nganwebe, mag-lockdown na naman ka. Makanano na naman. Utang kaya naman may ayuda. O yan. Yan pa yung naririnig mo eh. Yung umaasa sila sa gobyerno, hindi sila umaasa sa Diyos.
Laging nagsasabi, magla-lockdown doon pagkatapos hindi naman namimigay ng ayuda. Kapatid, mag-lockdown man ang buong mundo, subalit ang Diyos hindi kanya ila-lockdown sapagkat matagal ka ng lockdown sa relasyon mo sa Diyos. Matagal na ho. Kaya wala ka ng ibang iisipin pa. Kasi nga, sa Diyos ka eh. Bakit ka maliligalig? Kaya ang kapayapaan na ibinigay ng mundo ay hindi kapayapaan na kagaya ng ibinigay ng Diyos. Dito sa aklat ng Isaiah 26 verse 3, you will keep in a perfect peace. Perfect peace na kung saan na ito ay perfecto o ito ay walang kakulangan. All who trust in you, all who's true are fixed on you. Yung nakapokus lang at nakapix ang iyong paningin. We need to fix our eyes on Jesus because Jesus is the author and finisher of our faith. Siya lamang, siya ang arkitekto. Arkitekto na kung saan na binalangkas niya ang buhay mo, binalangkas niya ang kinabukasan mo. Jeremiah 29:11, ang plano niya, ginawa na niya. Kaya ipaubaya mo ang buhay mo sa Kanya upang sa ganon, ang kapayapaan ay iyong makamit sapagkat ang tunay na nagbibigay ng kapayapaan ang ating Panginoong Yesus. And John 16:33, I have told you, sabi nga, these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome this world. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Upang sa ganoon na hindi ka magkaroon ng isang questionabling buhay o yung pagtatanong kapag may nangyayaring makapagsubukan sa iyong buhay. Yung iba nga, sasabihin na, Lord, ayari-yari na pa yung problema, ay hindi na naman. Nanuna na naman nini. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi nga, I have told you these things so that in me you may have peace. Ang sabi niya, kaya nga, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito upang kayo ay magkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso, sa pakikipag-isa sa akin. Sapagkat dito sa mundong ito ay hindi mawawalan ng kapagsubukan. Hindi mawawalan ng problema. Habang nabubuhay tayo, may problema. Subalit, ang sabi ng Panginoon, magpakatibay kayo at magpakatatag sapagkat iyan ay nalampasan ko na sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pinahatid ng Panginoon sa araw na ito sa bawat isa sa atin kung paano na ating yakapin ng tunay na kapayapaan at ang kapayapaan yan ay nagmumula lang sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat o Diyos at kasama ka namin. Babaybayin namin, Panginoon, ang 2022 na kasama ka namin na mayroong kaming kapayapaan sa puso. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na hindi mo kami bibitawan ang pangako mo, hindi mo kami iiwanan. Salamat din po, Panginoon, sapagkat tunay nga mayroong kaming kalakasan, kagalakan. Katunayan o Diyos, sa araw na ito kami po, Panginoon, ay iyong iniligtas. Biniyahan ng buhay na malakas. Walang karamdaman at binigyan mo po kami, Panginoon, ng kapayapaan at oportunidad upang ikaw ay masamba namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga po, Panginoon, salamat, maraming salamat sa ginawa mo sa aming mga buhay. At hayaan mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, na magbukas ka po, Panginoon, ng pandinig, unawa sa bawat isa't isa sa amin at ang iyong abang likod, Panginoon, itago mo ako sa iyong pagkadiyos, sa iyong kapangyarihan, upang sa lahat ng aking sasabihin ay pawang manggaling lang sa iyo ang salitang ito at magkaroon po, Panginoon, ng buhay at pakinabang sa lahat ng nakakarinig. Ayan mo, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. Tunay nga, sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Kristo Jesus. Amen. 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 Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Palamig ng panahon at wag lamang sanang lumamig ang ating relasyon sa ating Panginoon. Di baling palamig ng palamig, pero ang ating relasyon ay hindi lalamig sa ating Panginoon. Amen. At sabi ko nga kanina na kung saan aharapin natin ang New Year na puno ng kapayapaan. And face the New Year with peace,
facing the new year with peace, it means that you should never worry about tomorrow. Yung, huwag ka nang mabalisa. Sabi nga sa Matthew 6:25-34, that is why I tell you, do not worry about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest and store food in the barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you for more valuable to Him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why you worry about your clothing? Look at the lilies on the fields and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon, in all glory, was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Doon muna tayo. At ang sabi nga ho, babalikan lang natin. For your heavenly Father feeds them, and aren't you're far more valuable Him in they are. Na kung saan inalimbawa niya ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga maya, na hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nag-iipon ng pagkain. Wala silang kamalig, subalit hindi pinababayaan ng ating Diyos. At bakit nga ba tayo mababalisa kung ito'y nakakaikli ng buhay? Sabi ho dito, mapapahaba mo ba ng 1 segundo ang buhay mo sa iyong kabalisaan? Kaya nga po, sinulat ito ni San Mateo upang sa ganoon, ang pamumuhay natin sa pang-araw-araw ay magkaroon po tayo ng isang pananaw na limutin natin ang mga bagay na nangyayari na nauukol sa laman, sapagkat tayo ay isang nilikha ng Diyos na hindi permanente dito. Hindi tayo permanente dito. Walang permanenteng tao dito, kundi tayo ay panlangit. Yung gustong maging manatili na rito ay hindi na kay Kristo. Pero tayong na kay Kristo, ay hindi tayo permanente, hindi tayo magiging habang buhay dito tayo at gugugulin na lang ating buhay pagkatapos ay wala. Hindi ho. Tayo ay citizens in heaven. Amen. Sino ang naniniwalang you are citizens in heaven? Lahat po tayo sapagkat tayo ay panlangit. Kaya nga, ang lahat dito ay hindi natin pansinin o wag nating pansinin ang kabalisaan para sa iniingi ng laman. Hindi naman mo sinasabi ni San Mateo dito na ang wag ka nang mag-ipon o ipaghanda ang iyong buhay. Hindi mo ganoon ang sinasabi dito, hindi ganoon ang konteksto. Ang sinasabi niya, upang sa ganoon ay hindi ka mapalayo sa Panginoon. Kinakailangan na tayo ay magkaroon ng isang kaisipan na panlangit. Sa ganoon po ay nangingibabaw pa rin kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung will ni Lord. Kasi kung papansinin natin ang ating status ng buhay dito, yung katayuan natin, maraming pangangailangan. Kahit na yung bahay mo lang ay makita mo ay marami din kailangan. Pero kung tayo ay mabuhay na walang alalahanin, ang sabi nga, that is why I tell you, do not worry about everyday life. Yung pang-araw-araw, yung kabuuan ng buhay mo. Whether you have enough. Meron ka man o kulang. Di mo sinabi na puno ka man upang sa ganun, masatisfied ka na. Whether you have enough food and drinks or enough clothes to wear. At dito ho, kung papaano ang mga hibon ay lumilipad, hindi bumabagsak. Nakikita nyo, mayroon silang pananampalataya na sila ay lilipad, pero hindi bumabagsak. Sino kaya ang kumakalinga doon? Ang amang lumikha sa kanya. Inawit natin kanina yung mga lumang awitin at nabuhayan tayo eh.
Sabihin, yun ay parang, yun ay isang awit na kung saan na gumigising kung papaano ang ating sarili ay tunay nga na tayo ay anak ng Diyos. Kinakailangan na tayo ay maging matibay at matatag at ilagak lang ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang sabi, and why you worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Hindi sila, yung mismong tinutukoy ng Panginoon, yung mga wild plants na kung saan na kung minsan ay napakaganda ng kanilang mga bulaklak. Pero kung minsan araw mo lang makita pagkatapos ay iginagatong na sa apoy. At ang sabi ng Panginoon, nakakaigit kayo ron. Kung may malasakit ang Diyos sa mga iyon ng mga gandang bulaklak, igit na malasakit ang ibinibigay ng Diyos sa atin o pinamamalas o pinadadama ang Kanyang pag-ibig. Kasi tayo ay tinubos sa krus ng Kalbaryo. Ang mga yan na hindi tinubos, kundi tayong mismo tinubos ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang sa ganoon tayo ay mapasa Kanya. Kasi lahat positionally tinubos ng Diyos, subalit hindi naniwala yung iba, yung mayroon silang refusal. Mayroon silang bagay na kung saan na hindi nila pinaubaya ang kanilang sarili sa Diyos, kundi ang sarili pa rin nila, paghahari nila, ginagawa pa rin ang kanilang mga gusto. Kaya ang nangyayari sa kanila ngayon, parang hindi naniniwala sa Diyos. Or exactly, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya nga po, dito sa verse 30, sabi nga, and if God cares so wonderfully for wildflowers that they are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Siguradong tayo naman ay pinangangalagaan ng Diyos. Amen? Kaya nga po, wag ko kayong mabalisa sa Omicron, Delta, at sa ano pang paparating na yun. Ang nangyayari sa kasalukuyan, naubos ang bayadjas. May nagsasabi naman na nagtatrabaho sa hospital na hindi naman tutong naubos. Parang pinatago lang upang sa ganon kapag may sipon at lagnat at ubo ang isang tao ay magpadoktor. Kasi ayaw daw magpadoktor ng tao. I mean, ibig sabihin, kung ano-ano ang kaisipan na naririnig mo at kapag yan ay mineditate mo, siguradong manlulumo ka. Apektado ka. Patse, sinabi na, ay, kita na ng karakala COVID ng pong kayong bandara kayong. Siguradong, lalo na kung ikaw ay naninirahan doon, apektado ka na naman. Pero, dito wag kayong mag-alala sapagkat ang Diyos, ang sino mang inaawakan ng ating Panginoon, ay sigurado at siguradong mayroon siyang buhay na walang hanggan. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga po, in 31, magpatuloy tayo. So, don't worry about these things, saying, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Dito, anong sabi? Ang mga hindi mananampalataya, ito ang kanilang kinaumamalingan. Ito ang kanilang laging iniisip. Ang walang pananampalataya sa Diyos ay walang oras at panahon sa Diyos. Ang kinaumalingan nila ay yung negosyo, pagpapagawa ng bahay, pagpaparami ng farm, at pagpaparami ng hari-harian, mga sasakyan. Yan Bakit sila abala ng ganon? Kasi nga, ang iniisip nila, abang sila yumayaman, gusto nila lahat ay mapasa kanila. Kaya, mayroon din akong nakausap sa Amerika, sabi niya, ang mahirap na tao daw dito sa Pilipinas ay lalong maghihirap sapagkat ang mayaman ay sakim. Sabi ko naman, ang anak ng Diyos na mahirap, hindi lalong maghihirap, kundi ito'y aangat. Sige po, balakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag tayong maniwala sa kanilang mga sinasabi. Kasi nga sabi nila, kinakailangan daw na kapag hindi ka nakipag-compromise sa panahong ito, hindi ka mabubuhay. Hindi totoo yan. At habang nangyayari yan, kailangan na tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. Sapagkat ang Kristiyanong nagigipit kay Kristo kakapit.
Ito ho, hindi ho tayo kagaya ng pattern ng mundong ito. Ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Tayo hindi. Kay Kristo pa rin tayo kakapit. Kaya, ang sabi ng ating po ng pastor kagabi, ano kung mamatay tayo? Ano kung mamatay tayo sa sakit na yan? Halimbawa, saan ka pumunta? Matuwa ka at magalak, kapatid, sapagkat makakasama mo ang iyong manlilikha. Bakit ka matatakot? You know, kailangan na malagay natin sa ating kaisipan yon upang sa ganoon, habang tayo ay nabubuhay dito, mayroon tayong pag-asa na inaasam na hindi ito mawawala sapagkat hindi tayo mananatili dito sa lupa. Kasi nakakalimutan natin ito sa mga problema Nakakalimutan natin ito sa ating mga pangangailangan. Nakakalimutan natin ang ating kaligtasan ay tangan natin na ito ay buhay na walang hanggan. At hindi natin binibigyan ng pagpapaalaga kung minsan nakakalimutan natin sapagkat masyadong malakas ang pangangailangan ng katawan na maging komportable habang tayo'y nabubuhay. Balit kapatid, sabi nga, these things is dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above else and live righteously. Ito, and He will give you everything you need. Alam niyo po ba, na kung tayo ay pagsamakitan natin na tayo ay mapag-arian ng Diyos, dapat tayong manatili at dapat manatili sa ating isipan ng mga kanito. Pag-aarian tayo ng Diyos, una, at ang pangalawa ay masunod ang kalooban niya. Kasi kung hindi natin nilagay sa ating kaisipan ito, alam niyo ho, tayo ay magkakaroon ng isang buhay na mahina bilang isang Kristiyano. Kaya, sa panahong ito at alam natin at nararamdaman na natin na malapit nang dumating ang ating Panginoon upang tayo ay sunduin dito, buhay ka man o patay. Amen. Naniniwala po ba kayo na malapit na ang ating Panginoon? At ito ay dapat nating ikagalak. Kasi nga, kung hindi natin kinagagalak ito, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya, ipanatagoon natin ang ating kalooban. Anong sabi nga sa Pilipos upang sa ganoon, tayo ay manatili doon sa presensya ng Panginoon at tayo ay hindi mag-worry na harapin natin ang 2022. Sabi sa Philippians 2:12-13, continue to work out your salvation with fear and trembling. Yung pagtrabahuan pa rin natin ang ating kaligtasan na hindi tayo magiging pabaya. Si Pablo, alam niyo, sabi, therefore, my dear friends, sabi ni Pablo, as you have always obeyed not only my presence but not much more in absence. Anong sabi ron yung mayroong das? Continue to work out your salvation with fear and trembling. Continue. Hindi sinabing, tinanggap ko si Kristo, ligtas na ako, and then pawardi-wardi ka na lang. Hindi ko ganon. Continue. Ang ibig sabihin, hindi yung pinagtatrabahuan mo ang kaligtasan mo na kung saan, kundi sa biyaya ng Diyos, ang trabaho na ginagawa ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo. Kasi, ang lahat ng yan ay bunga ng ating pananampalataya at bunga ng biyaya ng Diyos, kaya natin hindi tayo pwedeng maging matamad o pabaya. Continue. Magpatuloy tayo upang sa ganoon ay hindi tayo maging idle. Kapag idle ng tao, ang daming iniisip na kung saan na ito ay para sa Kanya. Pero kapag ikaw ay busy sa Panginoon at busy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sigurado na ikaw ay nakapokus sa Kanya at ang buhay mo ay isang buhay na masaya lagi. Walang kalungkutan sapagkat walang pumapasok na takot sa isipan mo. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung sa 13, sabi niya, for it's God who works in you will
and to act in order to fulfill His good purpose. Paano mapupulfill ang good purpose? For it is God who works in you. Ang Diyos ang nagtatrabaho sa atin. Ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Diyos mismo, ang siyang umuudyok na gumawa ka ng mabuti. Ang Diyos mismo, ang siyang umuudyok na magsimba ka, makinig ka ng salita ng Diyos, at ipamuhay mo ang salita ko. Diyos, o yan. Hindi ang iyong sarili na, masipag ko kasi liwa ko Kasi mas biyasa ko ka rin. Anyapin na makanya ko. No. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yun, kapatid, sapagkat sa biyaya ng Diyos, lamang tayo naligtas. Bawat isa sa atin. Kaya, God who works in you, you will, sabi niya, to will and to act in order to fulfill His good purpose. In order. Upang sa ganoon, maging, yung fulfillment ng magandang purpose ng Diyos ay mangyari sa bawat isa sa atin. Hindi mangyayari ito kung hindi tayo nagpapatuloy. Amen? And then, face the new year with peace. It means that you should entrust everything to God. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Dito, sabi nga, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. So, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, yung kabuuan ng iyong puso. Kasi, ang puso, diyan sumisibol ang nais ng tao. Kung anong ninanasa, diyan ang nag-uumpisa pagkatapos ay ikokoman niya ang isipan. Na kung saan, at ang isipan naman, ito ay magkakaroon ng isang malawak na input doon. Pagkatapos ay nangyayari ang ninanais nito. Kaya nga po, trust the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Hindi yung sarili mong unawa, kapatid. And all your ways submit to Him. He will make your path straight. Always. Yung lahat ng dinadaan, yung lahat ng lakad mo, malihit man o malaki, kailangan ipagkatiwala mo pa rin sa Diyos. Kung minsan kasi yung malilit na bagay, ayaw na nilang ipagkatiwala sa Diyos. Kaya ko naman ito Alam mo, kahit na napakaliit na bagay, kapag hindi mo pinagkatiwala sa Diyos, sa sinabi mong kaya mo, yun ay isang pride, kayabangan, na iniisip mo na hindi mo kailangan ng Diyos. Pero ang taong laging iniisip kung ano ang kanyang lakad ay pinapaubaya sa Diyos, kung minsan parking lang Naranasan nyo na ba na kapag kayo ay pumunta sa isang mall na maraming, halimbawa, 15th day ng month na marami ang nasa mall, and then ikot ka ng ikot, hindi ka makakuha ng slots ng parking. And then sasabihin mo, Lord, bigyan mo po ako ng pabor, kapark na sana ako. Ikot ka lang ng isa, pagkatapos tamang-tama, alis yung isa. Pero kapag ikot ka ng ikot, hanggang sa mabuwisit ka, maubos ang yung pasensya. Kaya na mag-mall. Ano kasi? Pag diskatan mo pa yung kayabe mong balik. Ika kasi agkat nakagkat balo mo naman matraffic. Atin makanyan. Kakumuha ta malilyari. Pumalilyari kaya kayo? Bala mo ka na kung malilyari ito. Sabi ko na kasi, kapamakyag nan. Matraffic. Pero, kapag iningi mo sa Diyos, yun pa lang na pag-ikot mo, sasabihin, Lord, tinan nyo ko pong pabor kayong parking. Utangkay, makikita mo yung pinakamalapit pa, yung pinakamagandang pwesto. Kung minsan mayroon pang alaman na nakatanim na ito ay malamig. Ito ay pamamaraan ng Diyos, favor ng Diyos yan. Kailangan ng lahat ng ito ay ating alalahanin upang sa ganoon, ang lahat ng blessing na ibinibigay ng Diyos ay ating bilangin at tayo ay mapopokus ngayon at ang ating kaisipan ay magkaroon ng meditation sa Word of God. Kahit maliit na bagay lang, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Sapagkat kapag hindi mo na nakikita ang malilit na bagay na binibigay ng Diyos, sigurado ako,
lalong hindi mo makikita ang malalaking bagay. Alam niyo ho, sa kaisipan ng mga exporter noong panahon na kami nag-i-export. Dahil export ang aming mga ginagawa, pag may lumapit na isang household na sasabihin niya, pwede niyo ba akong igawa ng isang item na telephone stand? Aba, hindi inaano yan. Ibig sabihin yung hindi pinapansin. Ngingiti lang ang isang exporter. Isang telephone stand. Alam naman niya na container van ang ginagawa ko. Ganon ang kaisipan. I mean, hindi nakikita ang malihit na bagay. Nung bumagsak ang export, kahit na isang basket lang ngayon, na-appreciate niya, gagawin niya. Kahit isang basket lang na isasabit sa ano. Kaisipan, na kung saan kapag hindi mo nakita ang malihit na bagay na mabuti para sa iyo, lalong hindi mo makikita ang mga bagay na malalaki. Sapagkat kung ikaw ay nasanay sa malaki, hindi mo na mabibilang ang maliit. Sa pera na lang, kapag naulog ang 25 cents ngayon, anong mangyayari? Kinalaksing na yung may katatlo, edi pakukuanan. Halin mo na yan. Lakunan na kasi chalibul na rin total na Marami mong ganon. Or, yung cents, kapag naulog, halin mo na yan, nakikita nyo sa daan ngayon? Mga paralis lamo po, rembarya. Nung kaming mga bata, pag umulan, lalabas kami sa daan na hindi sementado, namumulot kami ng pera Ewan ko kung ako lang na naman, hindi nyo na-experience yun. Yung lumabas ka sa daan na walang semento, pagkatapos makita mo yung pera, kinakalawang pa. Tuwang-tuwa ka na noon. Kapatid, kailangan na lahat ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. At sa Psalms 118, verse 8 and 9, sabi ho, it is better to trust in the Lord than to trust the people. It is better to trust in the Lord than to trust in a great leader. Totoo ito. Kapag may nangyayari sa atin, huwag ninyong isipin na silang makapagsasalba sa atin, kundi unahin natin na makapagsasalba sa atin ang ating dakilang manlilika at ang ating dakilang manunubos na si Kristo. Sapagkat siya ang nangako sa atin na hindi tayo pababayaan, hindi iwanan. At alam niyo po ba na kapag tayo ay mayroong ganong pananaw, sa lahat ng dako ka man pumunta, ang lahat ay napakaganda. Yung mga halaman lang na tumutubo na puro berde ay na-appreciate mo na napakaganda. Kaya, inalaw ng Panginoon ng pandemya, noong panahon ng kasagsagan ng tao ay walang maisip anong nangyari. Lahat ay naging plantito at plantita. O minsan nagnanakawan pa ng alaman Bakit? Kasi wala na silang makitang mabuti Wala nang makita na para materapila ka nung isip na. Kaya kung ano-anong alaman lang na basta ibang kulay, ito ibang kulay. Damo lang pala, itatanim na. Kasi ibang kulay Kung minsan gandus-gandusan niya mong dakal na malutong makanyan. Ito 500 ito ngayon. Nakita ho natin. Bakit kaya kailangan pang mangyari yung mga bagay na ito? Upang hindi tayo magtiwala sa Diyos. Kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo dapat ang nangunguna at tayo dapat ang magbibigay ng kaliwanagan sa ating kapaligiran upang sa ganoon ang mundong ito ay magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng pag-asa. Kaya kinakailangan na tayong mga Kristiyano, nakakitaan tayo ng lakas, tibay, pananampalataya, malalim na relasyon sa Diyos, upang sa ganoon ang ating mga neighbors ay matuto din na makita nila at maranasan ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Tayo lang ang nakakaranas. Ang pag-ibig ng Diyos ay libre. Subalit,
na tayo na kanyang tinawag at pinili, nakakaranas tayo ng ganito, kinakailangan na wag nating ipagkait ito at ito'y tinanggap natin ng libre, ipamigay natin ng libre. Panahon na upang tayo magpakasipag, upang sa ganoon ay ma-share natin ang mabuting balita. Balang araw, makita natin na pag tumayo dito ang MC, sasabihin niyang, sino ang bisita? Yung kalahati, bisita. Ayaw niyong makita yon? Kasi kung tayo ay magsishare ng salita ng Diyos at sasabihin natin mahal sila ni Kristo at ang pag-ibig ni Kristo ay kanilang naranasan, lahat alos kapag tayo nagtanong ng bisita rito, maraming magtataas ng kamay. Tandahan ho natin, isang kaluluwa na kung saan ay niligtas o naligtas at ang buong langit ay nagsasaya. Mayroong celebration sa langit. Libo-libong anghel ang pumapalakpak sa langit. Kaya nga po, bawat isa sa atin, kapag pinagkatiwala natin ang ating sarili, sigurado ako, mamumunga ka ng sagana. Magkakaroon ka ng isang buhay na kakitaan ng magandang halimbawa ng iyong kapaligiran. Huwag tayong magtiwala doon sa mga tao na kung saan na tayo mayroong connection. Kagaya niyan, sasabihin nila na gustong maglakaw, baka kung sino-sino ang may kapangyarihan na iniisip natin kagad, kundi ang isipin natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat ito ang kanyang pangako. And then, face the new year with peace. It means that you should walk in the leading of the Holy Spirit. Leading in the Holy Spirit. Paano po yan? Kailangan na i-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating inaarap, at tayo ngayon ay isang Kristiyanong mananagumpay kapag ito ay ginawa natin. Sabi nga, sa John 14:16, I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ano ang sinabi rito? Abide with you in 6 months? Abide in you in pandemic 2 years? Kundi nakalagay ho riyan, sabi, and I will pray for the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ibig sabihin, naka-abide sa atin ng banal na Espiritu, kaya huwag kang matakot. Kailangan harapin mo ang 2022, anuman kabundok ang problemang yan. Last week nga, sabi ko nga, kahit isang barko, ang problema mo, kapatid, kahit puno na ang barko sa dami ng problema mo, ang ating Diyos pa rin ay ang kasing laki ng karagatan na lulutang lang ang problema. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Maragol na akong problema, Pastor. Ano ng kabayat? Kapatid, higit na malaki ang ating Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanya at huwag kang magtiwala kanino paman. Kung gusto mong lumaya sa utang, Pastor, kasi nagtitinda lang ako ng barbecue na saging, yung utang ko, 300,000, paano ko mabayaran? Kapatid, sabi nga na wag daw nating gawin yung sasabihin na you can do the math. Sabi, iiramin ko yung kay Parin Jack. You can do the math. Iba raw yung math. Sabi nga ni Pastor, iba yung math ni Lord. Yung imposible, magiging posible. Walang mahirap sa Diyos. Kaya kung may utang ka man, kapatid, basta't ang puso mo ay gustong magbayad, siguradong mababayaran mo yan. Huwag kang manlumo, huwag kang matakot, at huwag kang mawalan ng pag-asa. Nasa puso mo na kung saan, na kung gusto mong barayan yan, kailangan na umakbang ka ng isang akbang na ipakita mo na totoo ang iyong sinasabi at gumawa ka ng isang akbang na kung saan na ito ay kasusulong at ikabubuti mo na kasama mo ang Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Tinitingnan ka lang ng Panginoon. Kaya hindi ka lumalaya sa utang. Gusto mo manghiram pa ako may utang ako ng 300,000 ngayon. Manghiram ako ng 350. Tatakpan ko yung isa. Lolobo yan.
Parang bola na umiikot na yon, napaparating sa iyo pagkatapos lumalaki hanggang ikaw ay matabunan. Kasi yung utang mo nung una ganun lang eh. Pagkatapos tinatakpan mo na naman, lumalaki. Hanggang sa hindi mo makayanan. Ganito ang nangyayari. Kaya ang ating sarili ay pagkatiwala natin sa Panginoon at i-entrust natin anumang bagay na kung saan upang sa ganoon ang Diyos ay makakilos. Hindi nakakakilos ang Diyos sa mga panahon na siya ay ating kailangan sapagkat kung sino-sino ang ating nilalapitan at siya ay panguli na sa ating buhay. Tandahan mo natin, dapat siya ang nauna at nauuli upang sa ganoon tayo ay magkaroon ng isang solusyon na mainam sa ating mga buhay. Dito sabi nga, kailangan na lumakad tayo na ang ating sarili ay nakapailalim mo saklaw ng banal na Espiritu. Tinawag ng Panginoong Yesus ang Espiritu Santo na maging patnubay natin. In the Greek word, sabi nga, parakletos. Yung Greek word parakletos, katumbas niyan ay kasama para tumulong. Ibig sabihin, yung word na parakletos, kasama para tumulong. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay kasama natin para tumulong. At sa mayamang salita na kasama para tumulong ay magkakaroon naman ng katumbas na salita na patnubay, tagapagpalakas, mang-aaliw, tagapayo, manananggol, tagapamagitan, kahanib at kaibigan. Yan ang katumbas na salita. Ibig sabihin, sa lahat ng panahon na tayo ay nakakaranas ng mga nabanggit na yon, mayroong tutulong sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Naghihintay lamang siya. Kung inetsepera mo yan, siyempre, hindi tutulong yan. Pero napakakapangyarihan ng banal na Espiritu. At dito, and will pray to the Father and will shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Hindi nawawala yan. Kailangan mo ba ng tulong? Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Manalangin ka. Sa isang maikling panalangin ay tutulungan ka ng Diyos. Aabutin ka ng Panginoon. Yung distansya lang pala, yun lang sasabihin mong, Lord, sopan niyo ko po, kaya kakong kainahan na ako wag yun. Tulungan niyo po ako, Panginoon, hindi ko na kaya. Instantly sasagot ang Panginoon, tutulungan ka niya. Lord, bigyan niyo po ako ng malinaw na kaisipan. Gulong-gulo ako ngayon. Ngayon din, sasagot ang Panginoon. Kasi kapag ikaw ay gulong-gulo ng kaisipan, habang ikaw ay kumikilos, ikaw ay masasaktan. Ikaw ay mapapaamak. Pero kung ingin mo sa Panginoon, habang ikaw ay gulong-gulo ng kaisipan at ikaw ay luluhod at ingi ka ng tulong sa Panginoon, maliliwanagan ang iyong kaisipan. Magkakaroon ka ng kapanatagan. Kaya, dito, tagapayo, ano ang gusto mo? May problema ako, Lord. Ano po yung gawan ko? Siklawod ka, kapatid. And then, tutugunan ka ng Panginoon. Kung ikaw naman ay inaaway o may kaaway ka, tagapagtanggol, bilang tagapagtanggol, sasabihin naman, sige, umarap ka na mahinaon, mapagkumbaba. Umarap ka na puno ng pag-ibig at ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Sinabi parakletos. Ito ang mga benepisyo na ating makakamit sa ating buhay. Kapag ito ay ating inalaw ang banal na Espiritu sa atin na siya ay kikilos at gagalaw. Handa siya. Hindi kailangan na siya ay kukulitin, handang-handa siya. Basta't ang iyong sarili ay ipaubaya mo lang sa Kanya. Kung minsan nga, muntik ka ng maaksidente, pagpaparating na yung maagibis na sasakyan at masabi mo lang ang pangalang Jesus, ay ikaw ay ligtas na eh. Di ba? Napakakapangyarihan. Bakit? Bakit ka ligtas? Sapagkat ang banal na Espiritu ay kumilos.
Kasi ang ating Panginoon ay nasa langit, kumilos sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Kaya nga po, kailangan na ito ay ating bigyang diin sa ating kaisipan. Lumakad tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu upang tayo ay maging banal, maging matibay at matatag sa pananampalataya. And then Galatians 5:16-17. So I say, sabi nga, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Lumakad ka sa pangunguna ng Espiritu upang sa ganoon ay hindi mo masang-ayunan itong laman na to na kung saan na sumisigaw at nag-uulagpos, nagwawala. Magwala yan nung minsan yung flesh eh. Subukan mong magutom lang yan, iba na ang reaksyon niya. Di ba? Pag gutom-gutom na, duling niya kakit. O minsan, ala niya kayong disposisyon na harapin. Kaya nga po, kung lalakad ka sa Espiritu, ibig sabihin, kapag ikaw ay lumakad sa Espiritu, ikaw ay mahinahon, sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ay mahinahon. At andang tumulong. Kung papaano, ang word na parakletos ay binigyan din ng Greek word na alon, yung sinabing alon, na kung saan ito'y katumbas na tumutulong na sinasabi. Alam niyo ba ng panahong si Peter, nung ating Panginoon ay iniwan sila pagkatapos ay lumakad sa tubig, habang sila ay nakabangka, sinasapul sila ng malakas na angin. Nagulat sila, tatakot. Sabi na, ay multo, may lumalakad sa tubig. Ang unang sinabi ng Panginoon, si Jesus ito, sabi ng Panginoon. Panginoon, sabi ni Peter, kung ikaw yan, ayahan mong paparayan ako. O sige, Peter. Nung lumabang na si Peter, pagkatapos ay umihip ang hangin, ang sabi niya, nakita niya yung hangin. Panginoon, tulungan mo ako, lumulubog ako. Instantly. Tinulungan siya ni Jesus. Hindi sinabing, sige, hayaan mo muna na pag dito na sa ilong mo at di ka na makahinga, doon kita. Hindi ho, instantly. At ang sinabi ng Panginoon, napakalihit ng iyong pananampalataya. Gayon din po ang banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang gumagawa ngayon sa ginagawa ng ating Panginoon nung siya nagkatawang tao na hindi pa umakyat sa langit. At ito'y binigay na comforter sa atin upang sa ganon tuloy-tuloy kung papaano ang ating Panginoon ay kasama natin. Kaya lumakad tayo. Lumakad tayo na may kasama ang banal na Espiritu upang sa ganon hindi ang laman ang manguna. And then sabi nga sa Romans 8:6-8, for to set the mind of the flesh is death, kamatayan. Kapag nakaset, kapag binulbulayin mo ang laman na to, kamatayan ang tanong pangangakampangan, kawari kadiabetes, kamate. Kasi laman nito kung lahat ng gusto ng laman, gusto mong ma-please, trabaho ng trabaho, walang tigil, pati overtime. Kahit ka nag-overtime, mas mataas ang sahod. Hindi mo nakasama doon ang banal na Espiritu, wala kang pagtitiwala sa Diyos. Kundi, sabi nga, na kinakailangan na, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Kaya kung nakaset ang ating kaisipan sa banal na Espiritu, buhay at kapayapaan ang nasa sa atin. Darating ang problema, sasabihin mo, kung may problema? Welcome problema, bukas wala na yan. In Jesus' name. Kasi, kung ikaw ay nagpa-epekto, sigurado, ang laman, ang mangunguna. Pero yes Lord, alam ko kasama kita. Alam ko kahit gaano kalaki ito, malalampasan ko ito. Sapagkat ikaw nangako, kasama kita. At sinabi mo sa iyong salita, wala pang tao na hindi dumanas ng problemang kagaya nito, na kagaya ko, sapagkat ang lahat ng ito'y mangyayari. Subalit, ang sabi mo, hindi mo ako iiwanan at ako'y magtatagumpay. Ito ho. Sige ho, palakpakan natin ang ating Panginoon. And then sabi, for the mind that is a set of the flesh is hostile to God, for it does not submit God's law. Laban sa Diyos. And then sabi nga, indeed, it cannot.
Those who are in the flesh cannot please God. Ang sino mang nasa laman ay hindi mo mapiplease ang Panginoon. Hindi mo mapapurian. Hindi mo mabigyan ng galak sa langit. Kapag ikaw ay nangunguna ang laman. Kung ang laman ng iyong isipan ay negosyo, laman ng iyong isipan ay pagpapayaman, kahit isa kang Kristiyano, pastor, baka nito makasabo kay church. Yes! Pero alwa ito yung tutumong motibo. Yung tutumong motibo ka rin, magpakakwalta ka pa mo. Kasi kung ang motibo mo ay pagtulong sa church, marami kang magagawa, kapatid. Ano ba ang nasa sayo? Ano ba ang nasa sayo sa kasalukuyan na yan? Sa buhay mo. Kung yan ay talento, tumulong ka sa talento na kailangan dito. Ano ba ang nasa sayo ngayon? Mayaman ka? Di ba? Tumulong ka. Ngayon, ano ba? Kasipagan, mayroon ka kasipagan. Dito, gawin mo rin. Magbigay ka ng kasipagan kahit 1 oras lang na kung saan tumulong kayong maglinis sa banyo sa amin. Yan isang mga bagay na kung saan iniisip natin na parang hindi, angkop. Angkop yan. Ano ba ang nasa sa atin? Kaya nga, those who are in the flesh cannot please God. Hindi natin mabigyan ng kapurihan ng Diyos kung tayo nasa laman. Subukan mo na good time ka ng good time. Pagkatapos, magsasalita ka rito. At pagkatapos, habang ikaw ay nagsasalita, kinabukasan na naman. Aba, di pa man dumating ang Panginoon, hindi pa man dumating ang iyong pagtulog ay impyerno ka na. Di mo mapupurihan ng Diyos. Kaya nga po, sa taong ito, harapin mo natin ang 2022 na kinakailangan na walang worry, pagtitiwala sa Diyos at pagkatapos ay lalakad tayo nakasama ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa ganoon, kaya nating malampasan ng 2022 gaano man ito kahirap. Amen? Kaya nga, face the new year with peace. It means that you should never worry about tomorrow and entrust everything to God. Walk in the leading of the Holy Spirit. At kapag po nangyari ito, na walk in the leading of the Holy Spirit, sa pangalan ni Jesus, kahit yung may karamdaman, kapag ito ay pinag-pray mo, kapatid, mayroong kapangyarihan na lalabas sa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magpapagaling. Tiyak ito. Wala ho itong pagkukulang na kung saan na ito ay makakamit ng iyong panalangin. Kaya nga po, last verse, Philippians 4:6-7, sabi nga, do not be anxious about anything, but everything situation by prayer and petition. Kinakailangan ho na tayo ay manalangin with thanksgiving, present your request to God. Kung mayroon kang pangangailangan, kapatid, panalangin mo sa Diyos. And the peace of God, which transcends and understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung transcend all understanding ho, yung exceed anything we can understand sa NLT. Lahat na. Lahat ay iyong maintindihan. Lahat ay iyong maunawaan. Kahit anong dinaranas mong problema, naiintindihan mo. Kahit gaano kasakit, naiintindihan mo. Kahit mayroon kang karamdaman na inisip mo na lagi mong pinapipray, hindi gumagaling, naiintindihan mo sapagkat pinapaaba ang pasensya mo ng Diyos at sa takdang oras at panahon, ibibigay ng Panginoon. Tinitingnan niya kung gaano ka kamatiisin. Kaya wag po tayong maubusan ng pasensya. And John 14:27, sabi nga, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be. Wag ho tayong manlumo, wag tayong maguluhan. At ang kapayapaan na binigay ng ating Diyos sa atin ay tunay na kapayapaan. Kapayapaan ng pinanggagalingan ng kanyang kapayapaan na puno ng pag-ibig. Pag-ibig na walang katumbas at hindi may kumpara kanino paman. Kaya lagi nating ilagay sa ating isipan, ang pag-ibig ng Diyos ay yaong iligtas kanya't makasama sa buhay na walang hanggan. Lagi mong ilagay sa iyong isipan na ikaw ay ligtas at panlangit upang sa ganoon, anuman ang offer ng mundong ito, kaya mong tanggihan, kapatid.
sapagkat ang iniisip mo ay huwag isadlak ang kaligtasan na ipinagkatiwala at binigay ng Diyos sa iyo, sapagkat yan ay tangan mo. Hindi 100 years, hindi 200 years, hindi 1,000 years ang ibibigay lang ng Panginoon, kundi buhay na walang hanggan. Tandahan mo natin. Madalas nating naririnig kasi ang buhay na walang hanggan, kaya sa atin parang ano lang, normal. Pero ang hindi natin alam, yung isipin natin, yung buhay na walang hanggan, mas nakakaigit sa 5,000 taon. 10,000 taon, nakakaigit, walang hanggan na buhay. Dito, 100 taon lang, gusto mo manatili ka na eh. Pero sa buhay na walang hanggan, kailangan, ito ay ating paalagaan. Kaya tatanggap po tayo ng banal na punan sa oras na ito.